Is this a threat? Ito yung matapang na reaction ng isang content creator pagkatapos niyang biktimahin ang isang aktor na si Mon Confiado sa kanyang story. Inilarawan kasi ng content creator na to na si Eliad sa kanyang page na hambog ang award-winning actor na si Mon Confiado, na kung saan may mga ginawa siyang eksena na hindi ka nais-nais daw di umano sa isang grocery store sa Marikina, na ang isang insidente ay nung gusto sanang magpa-picture ng content creator na to ay tinanggihan siya ng aktor at medyo parang binuli-buli siya na hindi daw siya approachable. And then the second na eksena ay doon sa cashier, wherein ginamit niya yung pagka-artista niya, gumawa na naman siya ng eksena and hindi siya nagbayad, hindi niya binayaran yung mga items na kinuha niya. So, yun ang medyo ikinagalit ni Mon Confiado dahil parang ginamit siya bilang subject wherein nabiktima siya and then nag-file siya ng complaint sa NBI laban sa content creator na to. Kaya basahin na lang natin para maintindihan natin. So, eto na nga yung ginawang kwento ni Eliad sa kanyang page tungkol kay Mon Confiado. So, I saw critically acclaimed actor Mon Confiado at a grocery store in Marikina yesterday. I told him how cool it was to meet him in person, but I didn't want to be a douche and bother him and ask him for photos or anything. He said, "Oh, like you're doing now?" I was taken aback and all I could say was, "Huh?" But he kept cutting me off and going, "Huh, huh, huh," and closing his hand shut in front of my face. I walked away and continued with my shopping, and I heard him chuckle as I walked off. When I came to pay for my stuff, up front, I saw him trying to walk outdoors with like 15 Milky Ways in his hand without paying. The girl at the counter was very nice about it and professional and was like, "Sir, you need to pay for those first." So at first, he kept pretending to be tired and not hear her, but eventually turned back around and brought them to the counter. When she took one of the bars and started scanning it multiple times, he stopped her and told her to scan them each individually to prevent any electrical interference, and then turned around and winked at me. I don't even think that's a word. After she scanned each bar and put them in a bag and started to say the price, he kept interrupting her by yawning really loudly. Aminin talaga natin, medyo mahina ang reading comprehension dito sa Pilipinas. One of the worst here in Southeast Asia, one of the worst in Asia, one of the worst in the world. Kasi, one example dito is yung sinabi ng content creator, which is a fallacy, false story. Tapos, meron at meron talaga mapapaniwala na, "Yak, ganyan pala ang ugali ni Mon Confiado. OMG, ganyan pala yung asal niya. Grabe naman." Yun yung mga mababasa mo sa comment section, no? Kasi madali silang mapaniwala without reading the context. Ang isa pang example dito is sa mga ibang videos ko on how to prevent copyright sa mga videos nyo or tips how to prevent copyright. Talagang in-explain ko in the clearest manner as possible. Tapos meron pa rin ako mababasa dito sa comment section na paano maiwasan ng copyright? Yung mga ganun sa comment section. Nasabi ko na nga sa video Meaning, nagbe-base lang sila sa title without even reading, without even watching. Gusto talaga lahat shortcut. Kaya nga, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit sobrang baba ang reading comprehension dito sa atin. Kasi nga, gusto lahat shortcut. I'm not sure kung yun na yun, pero parang bitin, no? And nabasa nga ni Mon Confiado at nirepost niya sa kanyang official page or sa kanyang profile, and sabi niya, "This is not funny. You are ruining my name. Kahit copypasta ito, not everyone will understand this. This never happened. Not funny. Don't drag my name." Tapos, nagkaroon sila ng convo na kung saan medyo sarcastic talaga yung pag-reply ng content creator na sabi kasi ni Mon Confiado, kinorek niya, kinonfront niya, and then ang sabi ni Eliad, "My apologies, it's not my intention to tarnish your image in any way." Tapos,
siyempre 'no, medyo mainit na ang ulo ni Mon Confiado. So, sabi niya dito is, "Anyway, wait mo na lang legal actions. Madali ka lang i-trace and I mean it. And this is not a joke." Pero ang mas nakakawindang dito ay yung huling reply ng content creator. So sabi niya, "Trace, is this a threat?" So parang sarcastic talaga yung pag-reply niya sa aktor. So siyempre 'no, talagang magre-react ka. Katulad ng ginawa ni Mon Confiado na sabi niya, "Ayoko na sanang patulan itong certain content creator na ito na parang ginawan talaga siya ng kwento na parang nag-shoplift siya ng 15 Milky Way chocolate bars." Tapos aside from that, yung pagkaka-describe talaga sa kanya is mayabang, so ginagamit niya yung kanyang pagka-artista para alam mo yun, gamitin niya yung i-abuse niya yung power niya or yung influence niya sa grocery store na yon at saka sa mga staff or even sa mga fans na gusto magpa-picture sa kanya, in which hindi naman yon totoo, hindi nangyari. And siyempre kapag dito sa Pilipinas kasi medyo mahina sa comprehension, aminin natin, marami ang magpapaniwala sa ginawa ito ng content creator. And this is a lesson sa mga lahat ng content creators na medyo tumaas ang ihi. Ayan, yung mga tumaas ang ihi, yung malaki ang pride, mataas ang tingin sa sarili, mga ganyan, wherein nakakalimutan nila yung humility. So, ganito talaga. Binigyan talaga ng leksyon ni Mon Confiado ang content creator na to na instead of magbigay ng public apology, pero yung public apology niya is medyo sarcastic pa rin. So, kahit na nagbigay siya ulit ng real public apology na medyo talagang naalog yung ulo niya sa kanyang, ano mo yon, yung pride. So, nag-file siya ng case, nag-file ng actor ng case laban sa content creator na to sa NBI para bigyan siya ng leksyon. Kaya syempre, yung content creator, nag-seek siya ng advice sa mga kakilala niya at work or sa mga friends niya or whoever na kung talagang itutuloy ni Mon Confiado yung pagsasampa ng kaso sa kanya, magkakaroon talaga ng malaking problema sa kanya. Especially sa kanyang trabaho, baka pwede siyang matanggal. And then, baka mamomroblema siya kung saan siya kukuha ng pera niya pambayad ng attorney. Kasi, syempre, dapat kumuha siya ng magaling na attorney para i-depensa yung ginawa niya doon sa kanyang content. And, syempre, there is parang meron na siyang emotional na dilemma para sa content creator in which yung siguro yung pride, yung lack of humility, wherein nung una naging sarcastic pa siya, no? Pero kalaunan medyo binabaan niya yung pride niya para masettle kung ano yung kailangang masettle. Ang pinaka-latest na natuklasan ko is all about the plea kung saan yung content creator nag-reach out ulit kay Mon Confiado wherein sana iurong yung kinasa sa kanya. I'm not sure kung may iuurong ba or whatsoever, pero this is a big lesson talaga para sa mga laging nagjo-joke wherein may mga jokes talaga na hindi nagiging okay. Medyo nakaka-tarnish na talaga, nakakasakit na, nakakalamang na. Kaya sana may natutunan kayo dito sa video na to. And of course, don't forget to follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po guys. Or you can also follow me sa YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and sa Threads. So once again, thank you very much. Have a nice day and think positive.